Nagmimistulang Trojan horse daw itong si Cheese Escudero mga kababayan ayon dito kay Atty. Raymond Bato, isang abogado na kaalyado ni Tatay Digong Duterte mga kababayan. Na itong si Cheese Whiz, alam naman natin napalipat-lipat mga kababayan. Pero sa tingin natin, mukhang nagiging double agent itong si Cheese Whiz Escudero O in layman's term, namamangka sa dalawang ilog mga kababayan. Pero subalit natapwat. Isa lang ang malaking katanungan, nasaan ba talaga ang kanyang loyalty? Sa mga Marcos o sa mga Duterte? Yan mga kababayan, kapag ganyang mga political animal, para yung mga hunyango nagpapalit yan ng kulay mga kababayan, depende sa sitwasyon. Sa ngayon, ang kanyang loyalty mga kababayan ay andun kay Bangag. Dahil hawak siya sa liig kakasuhan siya ng bata ni Bangag na si Boyingying Rimulya. Si Jesus Crispin. Pero subalit datapat, may babala kami sa'yo, Cheese Whiz. Yang pagmimistulang double agent mo o pamamangka sa dalawang ilog, baka mamamangka ka sa dalawang impyerno. Na either way, wala ka nang matatakbuhan later on. Kaya, umayos ka. Kung may binabalak kang gipitin si VP Sara, ngayon, isipin mo, hindi magtatagal yang singagba. 2 years na lang, aalis na yan. Yan ang itatak mo sa utak mo. Dahil kapag nagkataon, hindi ka man mapakulong sa panahon ni Marcos da Jr., mapapakulong ka sa panahon ni VP Sara Duterte. Yan ang babala namin, asawa ni Babalu, Cheese Escudero. Kung may gagawin kang kabuktutan sa panahon ngayon tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Same to you, Joel Villanueva. Panoorin niyo po Doon sa pagpe-preside ni Senator Cheese Escudero, Cheese! Pasok! mapapansin ba na alam naman natin kung ano yung nangyari sa kanya, di ba? Galing sa isang majority, lipat. lumipat, matapos ngang umugong yung mga kaso-kaso. Mapapansin ba? Yung kanyang kasong hinog na mga kababayan, biglang naging hilaw. At biglang naging, ewan lang natin kung ano lang nangyari. Bukang nakalimutan na Doon sa kanyang pagpe-preside na, yun nga, yung parang leaning, meron bang bias doon sa kanyang pagpe-preside po? Yes po. Actually, sa simula pa lang, meron na siyang leaning. But I will tell you this, this is just my opinion. Opinion niya Inobserbahan ko pa. Bigla siya naging Trojan horse. The Trojan horse! Akala natin ang mukhang horse dyan mga kababayan is si Tito Soto. Kakabayo. Pero iba pala. Ang keso pala ang Trojan horse. Nagulat ang lahat nung dineclare niya na 16 ang 2/3 of 24. Even yung mga kaalyado niya, they did not expect that. Wala lang magawa, sinalakson mga kababayan. Sige, napa-oo na lang. He will said that the decision and the determination by this impeachment court should be 16 or 2/3 of 24. Now, kanino po nakalid yan? Kung tingnan natin, nakalid yan doon sa defense. And that is the most important threshold. That is the most important thing in these proceedings para ma-discuss lahat kung ano ba talaga. Kasi yun na ang habulin. Mahirap hanapin ng 16 So technically speaking, akin ng tong pananaw 16 votes na yan. How could they get 16 votes? Technically speaking, pwede hindi na lang tayo mag-present ng evidence, pwede na tayo magbotohan ngayon. Diba? Because as I said, it is political and it's all party affiliations. But it cannot be done, Admar. Kasi kailangan talaga na ang prosecution, ipakita nyo talaga. Kasi meron pa tayo isang court yung Court of Public Opinion. And they have to present to the public that ito yung ebidensya namin. Kasi nagyabang kami doon sa likod ng microphone noon, sa Committee on Justice of Hearing, we have to prove na Grabe hanggang ngayon mga kababayan, nagyayabang pa rin sila na gulping-gulpi na. Araw-araw, press con mga kababayan, araw-araw press con. Tapos, iba-iba pa ang mga personality ng nagsasalita. Andyan ang ilong ni Ridon, andyan yung Saldikulot, hindi Saldikulot, Rene Kulot mga kababayan, si Barbers, yung mga sina Luistro, Dilima, Diyos ko Lord. talagang may kasalanan nito si Inday Sara. Now, ang defense naman would say, I have to say that my client or ako sa respondent is wala talaga ako, inosente ako. Kasi meron pang tumitikin ng tao, hindi naman pwedeng papayag ang mga tao na i-stop na lang yan ang impeachment court, magbotohan na tayo. Kasi gusto rin natin malaman ang katotohanan ng lahat. Kasi dyan malalaman, Mar. Tuloy na!
ituloy na. At ang nakakatawa mga kababayan ha, sabi nila, dapat sumagot ka, VP Sara, this is the proper forum mga kababayan. Sasagot na Puro objection, wala pang tanong mga kababayan, objection agad, hindi nila pinapagsalita. Kung ang Mga pag abogado. politically motivated ito, talagang masisira talaga ang prosecution, pati ang mga kaalyado nila na talaga political persecution, it will really destroy them. Yan ang aim Kuryente. din ng Oo. defense, no? Para Kuryente pagdating sila. ng panahon, maklaro natin kung sino talaga yung nagbe-bend at gumagawa ng twisting Klaro na, pero gusto natin ipahiya ng sila batas mga para lang kababayan. ma-persecute politically ang isang political opponent. Opo, yung nakalipas na tatlong Nakalipas, araw na trial, mula nung pag-upo niya, nabanggit na niya yung, kailan ba niya ibinanggit yung threshold na 16? Sa simula, bago Sa simula, di ba? sabi niya, Okay. Yeah, the presiding officer would like to make sa manifestation. Sabi niya. So, Sa tatlong umpisa pa araw lang. na yun. At doon Yes. sa tatlong araw, walang nag-object na kahit isa. Pero merong Si Lacson, nag-clarify ba kababayan na? Clarify. Pwede natin itong sa Supreme Court, di ba? Tapos later on mga kababayan, sabi na, sige, wag na lang. Hindi naman ako Which is kontra. sabi niya na Pero hindi ito kapag ganyan, ibig sabihin, hindi talaga yan ang focus nila mga kababayan. Ito talagang charter change siguro. Sa tingin natin, tanggap na nila na hindi mananalo mga kababayan itong prosecution. So, yan lang ang purpose ni mga kababayan na malito ma-divert muna tayo ngayon. Ano kayang niluluto nitong mga hudas, no? Alam natin mga kababayan dahil hindi basta-basta ganyan na lang ka-easy mga kababayan tatanggapin nila yan. Diba? opinion lang, legal opinion, kundi yun talaga ang paninindigan ng Alam na impeachment natin court. Ang gawa And ng mga sinabi ni Jesus Cordero, yes, that is it, no? Opo. So, Hindi na ba ito mababago along the way? Mababago pa yan. Hindi yan nakataga sa bato. Talk is cheap mga kababayan. Talk is cheap. Posible nga lang palusot lang na nila mga kababayan na yun. After yung pagbotohan, baka mag-iba sila ng isip. Lamang na sila sa lamang na sila sa boto Sa kung mayroon man lang mga kababayan, mayroon silang disagreement, idadaan nila yan sa voting. So 13 na sila. Pwede pa yung magbago. Or I think, magiging questionable ba kung along the way, mababago? In-approve na nila yung mga journals ng unang dalawa. yes, you're Hindi yan very good nakataga in sa bato. pointing that out, no? I think with respect dun sa loob ng Senate proceedings, hindi na yun mababago, Mar. Bakit? Pero wala tayo, hindi tayo kasiguro mga kababayan. When it was uttered or made ruled by It was Jesus Cordero, uterine nobody objected. device. No one. Tanga nga lahat Even the defense, Nga sila nga. kayo tayo. Nagulat sila noon, ha? Parang hindi na na-expect, makita mo. Pero hindi kasi binding mga kababayan Wala kasing hindi talaga nakasulat mga kababayan na okay, this is on paper o ganyan. At kahit pa nakasulat mga kababayan, isang motion lang yan nila. Later on, mag-motion mga kababayan na eto, baguhin natin. So kung gagawin nila yan, sige, magiging unconstitutional yan. Paborable pa rin sa Sara mga kababayan. Talagang reaction. I've been reading them, their body language and their nakita ko. Then, pagkabukasan, it-approve ang journals without, again, any objection. So, carried na po. That's why when Senator Lacson asked, is this the opinion Supreme Court. of the Ang mensahe ni Cheese Twist doon, pwede niyong i-question sa Supreme Court. presiding officer or ito na po ba yung pamantayan natin ng ating ng korte? Sabi niya, yes, that is now the definitive thing that the disimpeachment court will follow. Di ba? Parang ganun. So, ibig sabihin yan na yan. Fix na po yan siya dyan. Kasi wala na silang nagawa. And in fact, after that, before tayo nag-interview 2 hours before, may nabasa ako doon na posting na parang agree din talaga nagka-clarify lang siya pero okay sa kanyang 16, sabi ni si Senator Lacson. Lacson, if I'm not mistaken. No? Alam mo po makapagbago nito, yung motion Yan na nga. ipinail ni, nalaman ko lang I do not know if you also through it, yung motion na pinail ng kampo ni Attorney Torion, Apo. questioning the constitutionality of this presiding officer. What if the Supreme Court decides and say that the June 3 ruling and tama yung position Si Sherwin mga kababayan. What if si Sherwin na ang legit tapos uulitin? Naloko na.
ni Attorney Torion Scamp, and dapat hindi siya dapat maging presiding officer si Chus Escudero. Yun nga yung Ibig sabihin- susunod na tanong ko sa inyo. Yan. Kasi, Di ba? hindi ba presiding officer lang? Lahat ba na kanyang ginawa bilang presiding officer Yes. ay That's the magiging void? point. If ever Yes. na magdesisyon. Pati ang impeachment itself. Ang problema niyan, mga kababayan, kung maabsuelto si Sara tapos sasabihin ng Supreme Court na ay wala hindi ito hindi ito legal. So anong mangyayari? Uulit ba? back to zero ba sila, mga kababayan? Pabor kay Splash pabor sa Yes. Okay. Yes, even his Even with the statement square that ins. yung mga objections, of course yung statement siya sa threshold kasi covered by everyone na yon, no? Kasi na-pass naman yon. Ang problema doon, yung mga objections, yung mga denial or yung overrule ang mga rulings niya and everything, o sino ginawa niya, pwede yun siyang ma-nullify. And it is possible na baka magkaroon ng mistrial, no? And that Ano yan? Uulitin? Billion daw ang gastos, mga kababayan, sa trial na yan for 90 plus days. Nasayang ang billion, tapos ang kanilang, mga kababayan, issue 125 million lang. would be an automatic acquittal, no? Kasi parang tingin ko na gano'n, no? Although, wala po ako nakitang bias ni Chis Escudero so far, ha? In fact, ang ginagawa niya, pinagbibigyan niya lang. Oh. Pero yung hindi naman dapat kagaya ng mga kababayan, si defensor na sinali ang Tacloban. Sa tingin natin hindi yun proper, mga kababayan. Paano siya na sinali ang tungkol sa Tacloban issue? Lahat, except for the threshold the 16, pinagbibigyan niya lahat. Ay, pinapasarita niya ng todo, binibigyan na, sige, mag-manifest ka dyan. Si defensor, kahit na improper yun, sige na lang, improper, magsalita ka na lang. Kahit na yung mga manifestation ni Ligutan, after sa tanong ni Risa Ontiveros, sige na lang. Ikaw rin sa defense, si Binluan, nagsalita. Hindi man yun siya dapat. But binabiyaan na lang niya dahil he wanted to be as fair as possible. Pero, ang fair, mga kababayan, hindi ibig sabihin proper, hindi nga unfair ngayon Ang fair is sundin mo yung nakasaad sa batas at sa rules. In fact, napansin mo, pag magbabangayan yung dalawang lawyer, sandali, I will be the one to ask question. Di ba? Siya na lang para matapos na ito kasi Yan naman talaga dapat. Hindi mo i-address, mga kababayan, sa direkta sa ito ang lawyer. question na dapat itanong. Ipadadaan Kaya lang, sa ang chair. technique ng pagtanong is that more on parang iba ang dating kasi, no? So, what I'm trying to say is that it may affect, no? As I understand, sabi ata ni Attorney Powa, hindi daw nila alam yung pinail ni Attorney Torion Scamp, no? And I haven't seen that also, no? And ito naman, nababasa ko lang sa Facebook, no? And that's why I could make an opinion. So, yun ang natitingnan kong worry. What if kung suddenly, hindi? So, sabihin natin, maggagawa na naman ng bagong presiding officer, mag-elect, and then magkikreate na naman ng ruling ang bagong presiding officer by saying, sige, the threshold, we will leave that until such time that the decision of the Supreme Court in the Alan Cayetanos case will be decided upon on the issue of kung magkano ang threshold, ilan ang threshold. So, pwede nating i-stop. Parang ganun ang mangyari, parang mabibitin tuloy, no? So, that is what I am actually afraid of, no? Grabe, no? Ito, no? Sana kung null and void, mga kababayan, hindi na sila uulit na baka magsasampa na naman next year. Naloko na. Walang katapusan. Kagaya ng dati, di ba, null and void? Tapos, nagsampa na naman. Mga buwisit talaga. Na possible na ganyan po ang mangyari. Ito naman sa akin, puro, alam mo naman kasi, advance mag-isip, parang nag-iisip ko lang na posible na possible na mangyari, Edmar. I-discuss natin na malaliman yung closing remarks ni Attorney Binluan, no? Kasi meron ko akong hawak actually na naipadala ko rin ito sa iyo para mabasa natin. Yes. Day 2 ata ito na pag-question ni Senator Judge Risa Hontiveros at By kinuquote rules. siya dito. Ang sabi ni Risa Hontiveros, nung kaharap niya yung prosecution, none of these statements are proof that Vice President actually contracted an assassin or hired one. Yeah. Dito pa lang sa termino na ito, parang makadepensa na ba siya? Oo. But look i-continue mo ang tanong. I-continue mo. Sabi niya mo rito, ang
None of these statements are proof that Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right, sabi ni Attorney Vinluan. Yes. She then asked the question. Sabi daw ni Senator Risa, why are these acts impeachable? To this question, sabi ni Attorney Vinluan, Para ng ano no, pinapakonfirm niya na pinapajustify niya na dapat ma-impeach si Sara. Huwag kang magpahalata, Raisa. the prosecution responded, we understand Raisa. Risa. that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin. An assassin, end of quote, attorney. Yes. It was a wrong framing ng question ni Hontiveros. At Butata siya dun eh. siligutan yung nagsumagot, yung prosecutor, di ba? Kasi, dapat sana, nag-establish lang siya, no, so this video does not prove na merong na-hire na contract killer. Yes, okay. Dapat nag-stop na siya doon. Kasi it has already been damaging. Pwede niyang tanong sana, so, are you going to present another evidence to prove this existence or the hiring of a contract killer? Di ba? Kasi, technically, natanong din yan kay Ligutan and he said, yes, we will. Ligutan. Your Pero Honor, di ba, Para- yan yung sa issue din kay NBA Director Matibag na meron daw silang ano na. syempre. So, kumbaga, may kulang doon sa question kung napapabor sana sa prosecution. That is where Matibag will testify on next week. Yan, yung kanyang investigation na meron silang investigation na nangyayari. Nabuisit na si Matibag, testigo, di ba? Hindi pa man siya ang NBI noon, mga kababayan, ng panahong yun. Yun pang panot, mga kababayan, di ba? And that siguro sabihin niya, we are trying to gather facts pa lang or meron na sila or baka meron silang tao na ipipinpoint na we talk to this person at ito talaga yung hard killer. So, you know how Matibag will justify it, no? And testify Matibag. next time. Kasi wala man talaga siyang ibang purpose i-testify si Matibag except that. Panggulo So, lang, I no? think siya yung investigator. Sige, anyway mga kababayan, sige, go ahead. Para makita yung kabulukan nila, mga kababayan, at pagiging nila, mga bendalo. Sila lang din ang sisira sa kanilang sarili Niya with respect of determining who is this contract killer. Kaya lang, ang problema, balikan natin doon kay Hontiveros, sa Bisaya, pag ipakipinan pa niya pangutana ba, nagtanong pa siya ng dagdag by saying that, Dinagdagan pa. how can this be an impeachable offense? So, ang nangyari, Attorney Ligutan was forced to talk about the theory of the prosecution, and which said, we cannot 100% prove that in this video and everything, no, but I'm as a lawyer, I'm not talking as a lawyer but for moral and something like that. Parang yun it is a damaging thing, no? And now he cited the Rule 130 kung paano i-prove, etc., etc. So malayo na, no? Because of these questions that supposedly natiyatanong ni Senator Risa Hontiveros, nakatulong tuloy mas lalo sa defense at nakadiin tuloy dito sa prosecution. Diba? Wrong move si Raisa doon, mga kababayan. So, yun ang aking You and your big mouth, Raisa. Robles. analysis. Ay, di Robles sa virus. Rizal Tiveros. pero part lang yan siya. You Part and your lang ito. big mouth. So, gaya ng sabi ko sa iyo, Admar, sana po ang senator judges will have a ruling or definite ruling na do not ask questions from the lawyer. Ask the Oo nga, doon ka sa sa witness. question from the witness. Dahil ang Kasi ang lawyer, mga mga kababayan, witnesses, hindi naman ang yan dapat ang yung tanongin to clarify some things or question the witness because hindi nyo Hindi naman yan ang testigo naintindihan at gusto nyo ipaintindi sarili. Para bang research person, tanungin nila ba? Tanungin, hindi yung abogado. Opo. Mukhang atat na atat ang mga urban operatives and officers ng CPP, NPA, NDF na subaybayan ang bagong programa natin na Bigwas ng Agila. Kasi they were thinking na wala na ang laban kasama ang bayan. Wala na ang Pilipinas nating mahal at wala ka na sa Pilipinas muna ngayon. At Ginurgur ba, mga kababayan, ang kanilang YouTube channel na bago? si Ka Eric na lang naiwan, hindi wala Sa Facebook na lang nang magbubunyag sa kanila dahil kinapon-kapon na ni Marcos ang NTF-ELCAC at mayroon na silang Didoro Doctrine na natatakot magsasalita ang mga nasa government officials para ibunyag sila.
Ma'am, narinig ko po itong usap-usapan na nasasaktan Usapan. itong mga CPP, NPA, NDF, lalo na mga matataas na opisyal nila Yan, mga kakampi na ni Bangag. Mga corned beef. na nakakulong pa at naantala ang kanilang pagpapalabas sa kanila dahil nabulgar Na natin vulgar! yung kanilang Grabe no, si Bangag mga kababayan no. Oh. Balak yung dati bigyan ng amnesty mga kababayan ang napakaraming corned beef. Oh. Ayun, naunsa dating OPA Pro Secretary si Charlie Galvez, no? Wala na ang ninong nila. So mukha naghahanap ng ibang ninong itong sila Vic Ladlad, si Vicente Ladlad, si Adelberto Silva, Ladlad. at itong si Villarico, no? At ang iba pang mga kasama nilang matataas na mga pinunong teroristang operatiba at pinuno Mga ng CPP, terorista. NPA, NDF. Galit na galit sila at naibubunyag natin ang NUPL. Oh, ayan. National Union for Patakas Lawyer, sabi ni Rick. Accordingly, ito Ay, mga abogado yan mga kababayan ha. Pero apparently, yung mga concern nila is the welfare of itong mga makakaliwa at saka mga corned beef. ang kanilang inaasahan na magbubunsod ng kanilang mga legal defense. What is this about, ma'am, na naririnig natin ngayon sa mga volunteer information natin? Oo, kasi what I heard is that they're very, very upset itong mga demonyong ito. Diablo. Because binubuko natin sila dito. Binubuko natin na ang NUPL ay prente ng CPP, NPA, NDF. Tapos nilagay ko yun sa Facebook ko. Tapos pinag-usapan natin sa programa natin. Tapos sinabi ko na si Attorney Ligutan ay miyembro ng NUPL. Okay, so tapos pinag-usapan natin. Nalaman ko na galit siya. Tsaka talagang pinuputakti yung yung mga posts ko. But, mas marami yung mulat ng ngayon, no? So, Eric, may babasahin kasi ako sa iyo. Ito yung nabasa Sige, ko ma'am. na parang PR parang pakilala ng NUPL, okay? Sa Inilabas ba nila o standard sa website nila? Makautot. nasa Facebook ito. May nagbigay sa akin. Latest Ano ang nila. kanilang Oo, PR? as a defense against what we said. Okay? Sige. So, Ibig sabi- sabihin na monitor nila tayo sa episode natin. Oh, At pati yeah. ang Facebook post mo. Yes, monitor natural, 'di ba? So, the National Union of People's Lawyers Patakas. or the National Union of Patakas Lawyers is the Philippines, at sabi nila ito sila yung nagsabi. Dahil mga kababayan, ano kasi yan yung mga nahuhuling mga NPA, sila ang nag-aabogado ng libre mga kababayan. Oh, tiniteknikal nila, nakakalabas. Patakas nila. And then later on, wala, bumalik na naman. Nagsasalot Sabi naman. nito, is the Philippines' largest voluntary association of human rights lawyers dedicated to providing pro bono legal services Pro bono, meaning mga kababayan, libre. defending civil liberties for marginalized and oppressed Ay, sectors. nako, marginalized na mga NFA, mga corn beef. Founded in 2007, they are known for litigating landmark public interest cases and assisting victims of state abuses. Wow! So bakit hindi na tayo ginagawang lawyer? Ba't hindi di ba victims tayo of state abuse? Bakit hindi nila, oy, tulungan niyo naman kami. So Eric, maybe it's best, coming from you, to tell the Filipino people what the real nature of the NUPL is. Okay, and Yeah, what does maganda. this statement mean? Okay? Okay. Ang isa po sa karakteristik ng CPP, NPA, NDF, marunong po sila maglaro sa mga salita. They know how to play with words. Mambubudol. Nagsisinungaling sila, Liars. na mamanipulate nila itong mga salita at nagiging maganda pakinggan at magandang basahin kung wala kang historical background at direct information about them. So, kung ordinaryong mamamayan, at Maloloko. mababasa mo, parang, wow, maganda to defending civil and political rights of the people pro bono and defending social justice issues. No, magandang pakinggan. Eric, yung state abuses. Yung state abuses. Oo. So, Okay. magandang pakinggan. Pero may lason po yan. Lason. Una sa lahat po, Lies din diyan mga kababayan. nagtatago ang CPP, NPA, NDF sa mga salitang human rights, human Alaga. rights advocacy, human rights defenders, social justice, and
civil liberties, against state oppression, against state abuses, against tyranny, against an oppressive apparatus of the government. Mga ganyang termino, kabisado po ni Ka-Eric kasi ginagamit namin yan sa Dating mga NPA manifesto. Eric eh. Etong nagagalit sila mga kababayan dahil hindi na nila binubuking ni Ka-Eric ang mga taktika ng mga NPA. At sa aming mga hindi na nila propaganda. magagamit ang technique. So, what is the real score about NUPL? NUPL, dahil nga Patakas, nawala lawyer. dati sa panahon ni Marcos, may initiative po ang Communist Party, ang kanilang United Front. Pag sinabi pong United Front group, ito yung lumalangoy sa mga professionals, sa church leaders, sa mga lawyers. Noong panahon po ng kasagsagan ng anti-dictatorship struggle sa Pilipinas, nagbuo sila noon ng FLAG, Free Legal Assistance Group. Alam ko po ma'am, alam ng father mo yan, ni Justice Badoy, ang FLAG, naabutan niya pa niyan eh. At hindi ko alam kung nag-FLAG lawyer siya, baka hindi. FLAG is a Free Legal Assistance Group ng mga totoo noon na mga human rights practitioners na mga abogado like Joker Arroyo, sina The Joker. sina Lorenzo Tanyada, Na sinajok na bumangag na mga kababayan ng mga anak. Jokno, sina Pepe Jokno. Nagamit po ito ng CPP Ngayon, himod sa puwet ni Bangag na bilang- mayroon diverticulitis. cover against doon sa state oppression and repressive acts of Marcos Sr. during the martial law and dictatorship years. So may history talaga. Was FLAG created and initiated by the Communist Party of the Philippines? Partly, yes. Project nila yon, Ma'am Lorraine. Project po nila yan, mga kababayan, yung FLAG. No? Pero marami doon sa FLAG, hindi naman talaga CPP, NPA, NDF. Sila lang talaga ay motivated to fight the dictatorship. Doon sila sumakay ang CPP, NPA, NDF. Sumakay. Ngayon, dahil ang nawala na hudas, ito, nabuwag na po, parang naging it died a natural death. Itong FLAG, Free Legal Assistance Group, although mayroon pang grupo na nagsasabing may flag pa pero wala na talagang active operational group ang FLAG, nakita ng CPP, NPA, NDF na kailangan nila magkaroon ng mga grupo ng abogado na tatayo during the time na mainit ang issue ng AJK, extrajudicial killings, laban sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo with the personalities like General Jovito Palparan. So kailangan nilang magkaroon ng lawyers, Si Palparan, movement para na-disgrasya mabuo talaga, no? ang kanilang front, United Front, at kaya nag-project sila muli ng parang ala flag noong 1980s. Ngayon tinawag nilang NUPL. So NUPL was initiated, Patakas. was conducted, orchestrated, organized, and mobilized, and until now, minamanduan at kinokontrol yan ng mga urban operatives or urban cadres ng CPP, NPA, NDF. NDF. Yan po ay proyekto ng CPP, NPA, NDF. Hindi po totoo na ito ay kusang umusbong, nagtipon-tipon ng mga abogado, na mga lumalaban noon sa extrajudicial Founded killing by the issue. Corn At naalala nila, pwede tayong magtayo ng grupo. No, it was deliberate, it was categorical, it was pointedly planned na gawin nila ang NUPL para makahamig ng maraming mga abogado na interesado doon sa binabanggit kong issue, Ma'am Lorraine. Human rights issue, social justice issue, civil liberties against an oppressive or a corrupt government. Doon sila sumakay, Ma'am Lorraine. Question. Ano masama doon? Ang ganda nga eh. Yes. Di ba? Biro mo. Ang masama doon, Mga NPA kasi ang client. Yan ang masama. Ma'am Lorraine, Oh. Yeah. magandang tanong ang binanggit ni Ma'am Lorraine. Maganda ang paimbabaw. Ang masama, hindi yon ang layunin kasi nila. Ang layunin ng CPP, NPA, NDF ay mag-recruit ng mga abogado Abogadong lawyers para gamitin. at mga paralegal and mga legal and law students para gawin silang tagapagtaguyod ng interes ng CPP, NPA, NDF. Mayroon pong dalawang underground recruitment sa loob ng NUPL. Number one,
i-recruit ka sa lumaban. Lupon ng mga manananggol sa bayan, Manananggol which is o an NDF-aligned manananggal. organization designated or declared as terrorist organization in the Anti-Terrorism Council Resolution of the government in 2021. Ang lumaban po ay nakapaloob at lumalangoy sa loob ng NUPL patago at palihim. At ito ay sumusuporta sa NPA, sumusuporta sa Communist Party at bukas po sa armadong terorismo para pabagsakin ng gobyerno even if they are lawyers. Even Yes, they are also part of NUPL but they are also recruited into lumaban. Underground mass organization. Yan po ang masama, Ma'am Lorraine, mga kababayan. At pangalawa, mayroon pong party group ng Communist Party inside the leadership core of NUPL. Ibig sabihin po, ang top leadership ng NUPL, mga kadre din po ng Communist Party of the Philippines. Kaya may lumaban, kaya may party group ng Communist Party sapagkat ang layunin ng NUPL ay para pagtakpan ang CPP, NPA, NDF agenda within the ranks of the lawyers and legal community. Kaya kung hindi ito ma-explain, ay pwede pong marami sila ang marirecruit at marami silang malalanguyan ng mga abogado at pati na mga law students, Ma'am Lorraine. So, mga lawyers, mga paralegals yan ang target ng NUPL para maging miyembro ng CPP. Right? But I cannot imagine... Membro or kaalyado. Kaalyado. Knowingly? Knowingly and unwittingly. Oh, okay. So, kasi nga hindi ko ma-imagine that a lawyer, no, na you have a bright future, bakit ka sasama dito sa mga CPP na ito, mga stupid yung mga na yan, mga walang masisira lang buhay mo, 'di ba? Kasi I have also lawyers in our families and none of them will join that. So, but anyway, my question, Eric, no. So, hindi lahat ng NUPL ay CPP. Correct. At hindi lahat lumaban. At hindi lahat ay lumaban. Kasi pagka ikaw ay nasa membro ka na ng lumaban, CPP ka na? You will be recruited to the CPP. Pero what does it mean? What is the significance pag sumali ka na ng underground, ng lumaban? Tanggap mo na ang armadong pakikibaka, ang armadong karahasan ng NPA, and you are now supporting the CPP, NPA, NDF to overthrow the government. Yun Okay, po ang so- kaibahan. Okay, so if you're NUPL, it's possible na hindi mo pa alam na CPP yan. Diba? Correct. Yung sinalihan mo. But if you are with lumaban, definitely alam mo na. And the first step to recruitment to underground is to be part of the front organization. And then when you are recruited into the underground, na nandyan din po kasama mo sila, mga abogado din sila, you will be recruited next to the Communist Party. Eric, you Mas know, malalim na. I have a group of doctor friends. No, we're talking about the suspension of my license. We're talking about Nati Castro, De Castro, Carol Aurelio, di ba? At saka yung paano binababoy ng CPP, NPA, NDF Ang medical profession. Yeah, so they're doing the same. Similar. The Same with the same. legal profession. Yes. How, Eric? Sa inyo, ma'am, ang front organization na equivalent ng NUPL sa mga medical doctors, health professionals, ay ang AHW. Alliance of Health Workers. That is a front organization. Yeah. At kung babasahin mo naman at papakinggan mo ang kanilang propaganda, we are a volunteer of health professionals, of medical doctors, of nurses who love to serve the community of the oppressed and marginalized sectors na pinagkaitan ng serbisyo ng gobyerno. Ganyan din po ang maririnig nyo sa AHW. May isa pa yan, Ma'am Lorraine. Maliban sa AHW, may head pa. Yeah. Health Alliance for Democracy. So, Question. head HW pa yung front organization. Sa NUPL, ma'am, dalawa din po yan ang alam ko. National Union of Patakas Lawyers. Medyo yan ay malawak na network, loose, alliance and organization, and loose recruitment. Mayroon pa siyang focused recruitment na ang nagtayo talaga, Communist Party din. Parang law center nila. Ang pangalan niya, PILC. Public Interest Law Center. Yan, nauna yung PILC. Tapos nag-NUPL. Nauna yata ang HW bago nagkaroon ng head or nauna ang head. So similarly sa tanong mo, Ma'am Lorraine, Yeah. same approach, same purpose. I have a question, Eric. So they say they claim that they assist victims of state abuses, 'di ba? Then they should be very happy now because
Marcos is a perpetrator of so much state abuses. The state is very abusive now. And yet we don't see them. Where are they? Why are they not participating in? Kasi as a cover, di ba? As a cover, meron pa rin silang pwedeng get to accept some cases, to assist, as they say, yung cases of state abuses. Then why are they not, for instance, assisting Mike Defensor na nag-imbento lang ang gobyerno natin, no, na plunder card? But why are they not assisting Senator Marcoleta, etc.? Why? Because, number one, ang state abuses lang nila na gustong pasukan at gustong pakialaman ay kapag involved ang armed forces of the Philippines. Involved ang Philippine National Police.